Gusto mo ba maging masaya sa buhay? Di ba ang hirap-hirap ng buhay, ang daming problema? Kaya eto, kung gusto mo maging masaya, kailangan mo ng deep friendships. Pero hindi ka magkakaroon ng deep friendships sa buhay kung hindi ka open. Kaya ito ang tanong ko sa'yo. Open ka ba sa mga feelings mo? Sa 1, 2, 3, or 4 confidants, mga tao na close ka, na may tiwala ka sa kanila, meron ka bang ganun? Openness, transparency. Hindi yung nakatago lahat ng mga emotions mo na hindi ka open man lang sa misis o mister mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Kailangan mo yun, yung openness. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ay nako, mabe-bless ka sa pag-uusapan natin ngayon. Makinig ka. Alam mo, pinag-uusapan natin ang deep friendships. At ang step number 1, pinag-uusapan natin kahapon lang sa full tank. Prioritize the relationship. Ha? Kasi pag importante ang isang tao sa iyo, ilalagay mo yun sa schedule mo. Hindi ka maghanap ng puwang na, saan ba? Wala na akong oras. Hindi! You do not look for time. You make time. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Importante yung tao eh. Prioritize yung friendship. Number 2, eto na, pag-usapan natin sa araw na to, sa full tank. Cultivate openness. Openness! Ha? Yung maluwag na nakikwento mo yung sa loobin mo, yung mga feelings mo. Minsan nahihiya tayo eh. Pero alam mo, napansin ko, yung mga tao sa buhay ko na may deep friendships, no? At masaya sila, meron silang mga deep friendships. Sasabihin ko sa iyo, they come in all sorts of shapes and sizes. Ibig sabihin, iba-iba sila. Yung isa extrovert, yung isa introvert, yung isa edukado, doctorate, PhD, yung isa ni high school diploma, wala. Yung isa matanda, yung isa bata, iba-iba sila. Pero nagkakaisa sila sa open sila. Maluwag nilang kinikwento ang mga nararamdaman nila. Dito ko ipapasok yung aking personal na story. Alam mo, dati, hindi ako ganun sa misis ko. Pag may problema ako, kunyari, I'm worried about something, may takot ako, pangamba, no? Mabigat ang pakiramdam ko sa isang bagay, sa isang problema. Ang gagawin ko, papasok ako sa aking man cave. Lalaking lalaki, yung ako muna, so solve ko muna to. Ha? Tapos pag-iisipan ko, tapos after 3 araw, pag meron na akong solusyon, ayan, pupunta ako sa misis ko, ikikwento ko na ngayon. Eto, may problema ako, sweetheart, pero eto rin, may solusyon ako. Yung yabang lalaki. Alam mo, nagbago na ako. Yung ganyang ugali ko, tawag ko dyan, husband 1.0. Nagbago na po ako. Alam mo, recently, pag meron akong takot, pangamba, meron akong worry, may mga medyo mabigat yung pakiramdam ko sa isang bagay, sa isang problema, ay diretso, kwento ka agad. Kinikwento ko agad sa misis ko. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Pag kwento ko, nakinig siya, nagdasal siya para sa akin. Ang gaan ng pakiramdam ko, parang yung bigat ko, nahati. Siyempre, di ba? Shinare kinuwento Alam mo? Tapos pupunta ako sa aking man cave. Ayan na, solusyon ng konti, pray over. Ayan, sarap. I want you to know, meron kang ganun sana, tapos kinikwento ko pa sa aking mga brothers in the Lord. Yan, yung mga best friends ko na I share to them yung mga problema ko. Kailangan ganun ka, kapatid. Huwag mo solohin ang problema. Huwag ikaw lang. Kailangan open ka, magkakaroon ka ng deep friendships kung ganon. Alam mo, ebanghelyo natin ngayon, ang ganda. Si Jesus at si Mama Mary, isipin mo, gaano ka-close sila kaya? According to tradition, si Joseph, namatay na maaga. So, biruin mo yun, bago pa rin magkaroon ng public ministry si Jesus, si Jesus at si Mama Mary, close na close siguro, di ba? Kaya nung namatay si Jesus sa krus, bago siya namatay, sinabi niya kay John,
Sinabi niya, binigay niya yung nanay niya, di ba? O, behold, son, behold your mother. Tapos sinabi niya kay Mama Mary, a woman, behold your son. Si John, representative ng disciple. Tayo yun. Alam mo, kung isipin mo, yung pagsunod kay Jesus, relationships. Di ba? Relationships dito sa mundo, yung ating asawa, girlfriend, boyfriend, kaibigan, kapatid, nanay, relationships Spiritual relationships rin. Meron tayong Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, relationship yun. Meron pa tayong nanay, meron pa tayong saints, mga brothers and sisters. Di ba? Ang ganda. Ay nako, this week, pag-usapan natin how to have deep friendships. Bukas, pag-usapan natin how to express affection. Sa susunod na araw, Friday, pag-usapan natin how to create space. Kasi importante yan sa relationship. It's a beautiful, beautiful message. I want you to pray with me right now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay, Lord, turuan mo naman ako paano maging open, how to be more transparent. Lord, turuan mo ko dahan-dahan how to be able to do it. Thank you, Lord, for the deep friendships in my life. In Jesus' name. Amen! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ay nako, napaka-enjoy ng mensahe na to. Paki-share mo sa ibang tao. Magsulat ka ng comments because I read them. I want to know what you're thinking. Tsaka, pagdasal kita. And I want you to become a full tank supporter. Suportahan mo ako sa mission na to, sa mga ginagawa natin. And I'll thank you by sending you full tank Saturday and Sunday. All you have to do is click the link below the video, nakalagay support now. O kaya, kung YouTube naman ang gamit mo, yung button na join. Maraming salamat. God bless you, and I will see you tomorrow.